Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Efraim Fahutagana, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Dea Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran pala ngayon, Miss Thea, ha? Ay, hindi masyado nakasimba yung mga kababayan natin. Palagay ko nga. Ngayon ay 29 ng buwan ng Hulyo. At sa ating mga headlines, sa pagtanggal sa system loss charges at pagtaas sa income tax exemption sa sertipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent bill ayon sa Malacanang. Patutsada ni VP Sara Duterte na waste of time ang panonood ng SONA ni Pangulong BBM, binuweltahan ng Malacanang. Impact na remark ni Senator Amy Marcos. Pinatos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ika-10 araw ng impeachment trial, nagkatensyon, nagkasagutan sina Congresswoman De Lima at defense lawyer Michael Poa. 18 Maleta Boys at Attorney Levy Baligod. Kasadong kasuhan ng 10 counts ng cyber libel at perjury. Nabuking na anomalya sa infrastructure project sa Taguig, malicious pero delicious, sabi ni Senator Ping Lacson. Lasa niyan. Hirit naman ni Senator Jingo Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder. Ibinasura ng Sandigan Bayan. Chinese company na may koneksyon sa Pogo kinasuhan ng BIR ng 400 million pesos tax evasion. Philippine National Police meron na lead sa nakitang IED sa labas ng DOJ compound at Senado. Gusto lang daw manakot sa SONA ayon kay PNP Chief General Nartates. 2 low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, bantay sarado ng Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. 2 low pressure area ang binabantay ng Pag-asa na nagdudulot ngayon ng masamang panahon. Ayon sa Weather Bureau, ang isang LPA ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman daw inaasahan magiging ganap na bagyo. Huling namataan ang sama ng panahon sa Baaw, Camarines Sur. Habang isa pang low pressure area ay nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi ito inaasahang lalakas pa bilang bagyo. Pero kung sakaling may maging ganap na bagyo ang isa sa mga low pressure area, ito ay tatawagin sa pangalang Bagyong Luis. Samantala ayon sa Pag-asa, ang mga naranasan nating mga pag-ulan ay magpapatuloy hanggang mamayang gabi hanggang bukas araw ng Biyernes. Huwebes lang muna. Huwebes pa lang.
Samantala, kanselado ang face-to-face classes sa pribado at pampublikong paaralan sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang mga paaralan sa Antipolo, Teresa at Cainta, Rizal dahil sa posibleng banta ng flash flood. Gayun din sa ilang bayan ng Quezon tulad ng Calawag, Buenavista, Ginayangan at Lopez. At as of 2:30 ngayong hapon, ipinatupad muna ang asynchronous classes sa buong lungsod ng Caloocan. Sa huling forecast ng DOST Pag-asa, magdadala ng pag-ulan ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Binigyan din naman ng Malacanang na ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Marcos ay mandato ng ating konstitusyon. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang hindi pagrespeto sa SONA ay may tuturing na hindi rin paggalang sa ating saligang batas. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na waste of time ang panunod sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Castro, ang SONA ay pagkakataon na mag-ulat ang Pangulo ng kanyang mga accomplishments at kung ano pa ang gagawin ng kanyang administrasyon para sa taong bayan. Sinabi pa ni Castro na mainam na may alam ang tao sa kung ano ang nangyayari sa Pilipinas para hindi sila madaling mamanipula. Narito si Yuse Claire Castro. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Ang mga kababayan mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. Samantala, I cannot comment on that. Ito ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte ng tanungin sa kanyang reaksyon sa pagtatayo ng Artificial Intelligence o AI Hub sa Pilipinas sa ilalim ng PAC Silica Initiative. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, tumanggi ang Vice Presidente na magbigay ng pahayag sa naturang proyekto. Nauna nang sinabi ng pamahalaan na kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang isang AI-focused industrial hub sa Pilipinas na inaasang makatutulong sa paglikha ng trabaho at pagpasok ng investors. Narito ang bahagi ng pahayag ng Vice Presidente. Ano na? Paxilic? Yung Paxilica. Paxilic? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that? Wala, so I cannot comment on that. Samantala, hindi rin pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang tila patutsada ni Senator Amy Marcos sa isang video kung saan sinabi nitong bukod sa International Criminal Court ay meron ding ICC sa Malacanang. Bagamat hindi direktang pinangalanan ng senadora si Castro, sinabi ni Senator Marcos na ang letrang I sa naturang acronym ay tumutukoy sa salitang impacta. Bilang tugon, sinabi naman ni Yuse Castro na hindi gumagamit ng mga salitang nang-insulto o maatake sa personalidad ng iba. Ayon pa kay Castro, hindi niya maaagaw ang korona na naturang bansag dahil mas nararapat niya ito kay Senator Amy. Wow, taray! At sa kanyang grupo dahil hindi niya mapapantayan ang senadora pagdating sa ganoong klase ng mga pananalita. Narito ang mataray din. Yuse Claire Castro. Hindi ako sanay sa mga ganung salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit
dahil tayo kumakalaban sa fake news. At iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag silang mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Maximum level na kay. Nasa introduction pa lang pala siya. Samantala, sa iba pang balita, agad na uminit sa simula pa lamang ang ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa kontrahan ng prosecution at defense team. Sumiklab ang tensyon ng igiit ni Representative Laila De Lima sa kanilang opening statement na hindi dahil confidential funds ang pondo ay ligtas na ang mga opisyal sa pagsusuri at accountability o maaari nang mag-imbento ng dokumento o ibulsa ang pera ng bayan. Pinalagan nito ni Attorney Michael Poa ng depensa at sinabing naglalaman na umano ng conclusions of law ang pahayag ng mambabatas. Dahil dito sinita ni Presiding Officer Cheese Escudero si De Lima, ipinatanggal sa record ang pahayag nito at ipinatapos na agad ang kanyang speech. And the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kindly call your witness, Representative Chua. Tala tinalakay ngayong araw ng paglilitis ang Article 1 o ang tungkol sa misuse of confidential funds ng Vice Presidente kung saan iniharap ang dalawang dating land bank managers bilang prosecution witness. Samantala, idinetalya naman ni dating Land Bank branch manager Nenita Camposano ang proseso ng magkakahiwalay na pag-encash ng Department of Education ng tatlong 37.5 milyong tseke noong 2023 na may kabuang 112.5 million. Sa kanyang pagharap sa impeachment court bilang witness ng prosecution, sinabi ni Camposano na mismong si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang kumuha ng cash matapos mag-abiso sa Land Bank. Paliwanag pa niya, iniligay ang pera sa dalang mga bag at dumiretso si Fajarda palabas ng fire exit. Bakit sa fire exit? O kaya ay back door ng Land Bank pagkatapos ng transaksyon. Narito si Land Bank branch manager asan ang pangalan? Nenita Camposano. Now, Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, okay, so pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo. Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may backdoor po namin. Okay. Pero sa cross-examination, sumang-ayon naman si Nenita Camposano na kaya naman pala dinaan sa fire exit. Batay sa tanong ni Attorney Michael Poa, ginamit ni Fajarda ang fire exit mula sa bangko dahil nakadikit ito sa DepEd compound at mas ligtas itong daanan. Yan pala.
For safety lakay. Samantala, kinontra ng Malacanang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maituturing na political prisoners sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ito ay matapos sabihin ni Cayetano sa kanyang kontrasona na umiiral ang selective justice sa bansa at dapat payagan ng dalawang senador na makapagpiyansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, personal na paniniwala lamang ito ni Cayetano at hindi nangangahulugang ganun din ang pananaw ng Sandigang Bayan. Nasa korte umano ang pagpapasya kung dapat o hindi payagang makapagpiyansa ang mga akusado batay sa mga ebidensyang ipinresinta sa kanilang mga kaso. Dagdag pa ni Castro, kung naniniwala si Cayetano na may political motivation ang mga kaso, maaari naman itong tumayong abogado ni na Estrada at Marcoleta para patunayan ang kanyang mga aligasyon sa korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Po niya na paniwala niya political motivation. Maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. It's been raining in Manila and makeup. Malicious pero delicious. Wow. Love it. Parang penoy ba yun o balot ng tagig pateros? Basta delicious lakay. Ganon. Ito ang naging sagot ni Senator Panfilo Ping Lacson matapos sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano na malisyoso ang mga ibinunyag niya tungkol sa infrastructure project sa Taguig. Ay kay Senator Ping Lacson, ilalantad nila sa mapagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga delicious na detalye naman pala. Ayan, sa likod ng mga manumalyang proyekto sa nabanggit na lungsod ng Taguig. Sabi pa ni Senator Ping, tatalakayin sa mapagdinig ang hindi bababa sa 5 case studies na isinagawa nila ng kanyang team. Una nang sinabi ng senador na naipasa na sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalaw at maaring sapat ang mga ito upang maging batayan sa pagsasampa ng kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Senator Cayetano. Samantala lakay, maghahain ng reklamo si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban sa blogger na si Sasasot sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon na may ari-arian ito sa California, USA. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Matibag na naghahanda na ng legal actions ang kanyang kampo kahit pa nagsorry na si Sasot. Una rito, humingi na paumanhin ng blogger matapos aminin nagkamali sa naunang social media post na iniugnay si Matibag at asawa nitong si Congresswoman Ann Matibag na umano'y may $1 million na halaga ng mansyon sa Amerika. Depensa ni Sasot, nagkataon lang na parehong Melvin at Anne-Marie Matibag ang may-ari ng bahay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Matibag. At least yun, maliwanag po na talagang hindi po sa atin. Hindi kayo yun. Tina-target lamang tayo politically po ng mga tao na hindi sang-ayon sa atin. Nagreklamo kayo sa Meta, pero hindi ba kayo gumawa ng legal action doon sa nag-post nito? Kasi pinulutan na kayo eh. Nagpiprepare po yung aming mga lawyers to file the necessary legal actions po. Ano po. So kahit na siya po ay nag-take down na at nag-apologize na, maghahain pa rin po kayo ng reklamo? Tama po yung kailangan po para po maitama po at turuan po ng leksyon yung mga gumagawa po ng ganyan. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. 18 maleta boys at Attorney Levy Baligod kakason ng 10 counts ng cyber libel at perjury. Samantala, Chinese company na may connection sa Pogo kinusa naman ng BIR ng 400 million tax evasion. Samantala,
mga responsable sa pagpapasabog ng IED sa compound ng Department of Justice at paglalagay ng bomba rin sa malapit sa building ng Senado. Meron na raw lead ang Philippine National Police. At mga panukalang pagtanggal sa system law sa electric bill at pagtaas ng tax exemption threshold, abay ise-certify na ng Malacanang bilang urgent bill. Sana Ilocano Express yan, Batak Express yan. Malaking kaso withdrawal ng Office of the Vice President at Department of Education. Tinawag na unusual ang dalawang testigo ng prosecution. At 841 million na nabawing pera mula sa korupsyon na ibalik na sa kaban ng bayan ayon sa DOJ. 841 million lang? Liit. Liit naman. Laki pa ng deficit, lakay. Kulang wala, pa. Hindi umabot ng bilyon. Ayan. Samantalang sabi ni Congressman Ace Barbers, lakay. Siguro ang mga nanakaw dyan hindi lang bilyon, trilyon. Naku po. Diyos ko. Asa na? Ayan nga, yan ang tanong. Baryang-barya yung binalik Ang detalye po na mabalitan niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Doktora Isa Suntay, Hermana Rosie Sarangaya. Kuyang Moswad Sipul, Roland Paulino. Abay, oras ganap ng 4:30. Oras, Kuyang Larry Francisco. Aloha, Mr. Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Oras, Miss Thea. Oras na para mag-break time. It's now 4:36. Aba, oras na para mamigay tayo ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Take it away, Kring Kring. Sino ba ang mga winners natin ngayong hapon? Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring, tingnan mo na ang iyong cellphone. Baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Ito na ang natawagan ni Kring Kring na winner natin. Aba, mula sa City of Flowers. Zamboanga City, layo-layo. Ayan. Si Ate Irene Catemprato. Wow. Ate Irene, buenas tardes, Ate Irene. Opo. Ayan. Opo. Magandang hapon. Marunong kang magtsabakano, ate? Magandang hapon po. Marunong kang magtsabakano? Marunong kang magtsabakano, Day? Hindi. Ayan. Eh di... Ano lang, Bisaya? Bisaya. Bisaya man, Day. Pastilang mangyod. Anyway, Irene, ayan. Simple ang tanong namin, ha? Abay, sa dinami namin ng himpilan ng radyo sa Pilipinas, ha? Anong himpilan ang number 1 na naman? Ano po? Patay tayo dyan. Anong istasyon ng radyo sa Pilipinas ang number 1, Miss Irene? DZRH. Ang galing-galing mo talaga, ate. Congratulations. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo ha? Ayan. Ate, yung premyo, ha? Ayan, bili ka ng ano, ha? Bili ka ng cotton buds. Congratulations sa Ate Irene Catemprato ng Zamboanga City. Buenas tardes, muchas gracias. At ngayon hatawin natin ang mga report latest mula sa Malacanang. Mga panukalang pagtanggal sa system law sa electric bill at pagtaas ng tax exemption threshold ise-certify as urgent bill ayon sa Malacanang. Ano ba? Alam mo bang mas mabilis dito, Miss Let, ha? Bicol Express o Ilocos Express? Tingnan nga natin, ha? Kung mabilis ang mga urgent bills na ise-certify ng Pangulong Bonget. Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Mistea, tiniyak ng Malacanang na pabibilisin ang pagsasabatas sa mga panukalang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address.
Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, isi-certify as urgent bill ang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para tanggalin ang system loss charges sa electric bill. Kasama rin sa gagawing prioridad ang mungkahing itaas ang taunang income tax exemption threshold sa 350,000 mula sa kasalukuyang 250,000. Ito para tulungan ang mga manggagawa at ang middle class na makaraos sa tumataas na gastusin. Sabi ni Castro, hihintayin lang ng Pangulo na mabalangkas sa mga panukalang batas bago ito bigyan ng sertifikasyon. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Isang bill ay nilalagpasan nito ang patakaran na dapat dumaan sa 3 magkakaibang araw ang pagbasa ng panukala, kaya maaaring ipasa sa second at third reading sa parehong araw. Ito si Letner Sito para sa D. Yes, okay? Nakita naman natin sa zona ng Pangulong Marcos, ha? Halos sa lahat yata ng mga senador at mga congressmen nagtayuan, nagpalakpakan. Baka naman na pwede ipasa yan ng hindi naabutin na 1 buwan. Kaya ba yan? Super rush. Oo. Oo, at saka, well, in fairness naman, doon sa dalawang kapulungan, mukhang mayroon ng naihain na mga bill patungkulan. Bagamat yung doon sa Kamara, ang sabi ni Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, sisikapin lang matapos sa loob ng 1 buwan yung pagbalangkas dun sa bill dito sa pagtanggal ng system loss. Laki ito ay pagbalangkas pa lang. So, bilisan ka agad. Overtime kayo para masulit naman ang pasweldo namin sa inyo. Oo, depende lang yan laki sa konsultasyon dun sa kaukulang mga ahensya. So, kung talagang gugustuhin, kaya yan ang mabilisan. Pag gusto may parang talaga lakay. Pag ayaw, mag-overtime kayo. Ayan, magsunog kayo ng kilay. Ayan. Manong Speaker Boji D, ha? At Senate President William Gatchalian to. Tatay pala yun. Sherwin Gatchalian. Ayan. Pwede ba mag-overtime naman kayo? Ayan, para sulit naman binabayad ng taong bayan sa inyo. Magtrabaho kayo. Kailangan namin ito mabilis. Ayan, kailangan mas mabilis sa Bicol Express. Ilocos Express naman tayo. Oo, may pahiwatig naman ang palasyo na isi-certify as urgent. Dapat maging sign na yun sa kanila na apurahin nyo na. Kasi ipapasa natin yan. Titignan natin ang galing ng bagong PLO chief. Ayan, PLLO pala. Ayan, oo. Joey Salceda. Ayan, baka pwede ang gamitan ng Bicol Express yan. Oo. Ayan, tingnan natin ang galing ng Joey Salceda ngayon. Oo, at saka kilalang ekonomista rin kasi yung lakas. Correct, oo. Kayang-kaya niya ito. Sana nga ay maging mabilis ang pagsasabatas nito lakay. Ngayon umuulan ng basa. Ano pa yung schedule ng presidente ngayon, Miss Let? May mga nag-farewell call, di ba, ng mga ambassadors. Ambassador na natapos na ang kanilang tour of duty. Ambassador ng Hungary at the Netherlands. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Mula sa Malacanang, dumako tayo sa Senado, Miss Thea. Malaking cash withdrawal ng Office of the Vice President at Department of Education, tinawag na unusual ng 2 testigo ng prosecution. I-detalye mo ang balitang yan, RH28, Raymond Adpaas. Raymond! Miss Thea, Mayor, iisa ang terminong ginamit ng 2 testigo ng prosecution sa malaking cash withdrawal ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Sa testimonya niya na Ms. Violeta Constantino na dating manager ng Land Bank Show Bolivar Branch at Nenita Camposano ng Land Bank DepEd Branch, unusual ang withdrawal ng cash sa kanila ng OVP at DepEd. Sabi ni Constantino, 4 na beses nag-withdraw ng cash na tig 125 million pesos sina Gina Acosta at Limuel Ortonio ng OVP simula December 2022 hanggang July 2023 sa kabuang 500 milyong piso. Inilalagay ito sa 4 na malaking gym bag. Samantalang sinabi ni Camposano ng DepEd Land Bank Branch na 3 beses naman nag-withdraw ng cash si dating Undersecretary Edward Fajardo ng tig 37.5 million pesos mula February hanggang July 2023 para sa kabuang 112.5 million pesos. Pareho nilang sinabi na tinawag nilang unusual ang mga nasabing transaksyon dahil ang iba ay ginagamit ay cheque o kaya ay online transaction at hindi cash.
Narito si Miss Violeta Constantino sa pagtatanong ni Senador Kiko Pangilinan. Average na cash transactions sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000, tama? Yung average amount ng cash. Pwede po or lower than that. Kung cash po. Yes, Opo. yes. So malaki yung agwat, no? Opo. And that's why you say it's unusual. Yes, sir. Okay. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advaz mula sa Senado. Dumako tayo sa Kamara de Representantes. Dalawang dating land bank executives o managers nagpatatag daw sa aligasyon sa halos kalahating bilyong pisong withdrawals ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12, Milky Rigunan. Please come in, Madam Milky. Nakayateya kung ang prosecution ang tatanungin, na-establish na ng dalawang retired land bank officers ang questionable withdrawals ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng paumuno noon ni Vice President Sara Duterte. Tumistigo sa witness stand ng prosecution sina Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, at Anita Camposano, dating branch manager ng Land Bank DepEd Branch. Kapwa ng galing sina Constantino at Camposano ang salitang unusual. Unusual dahil sa mahigit 30 taon ng kanilang panunungkulan sa Land Bank, doon lamang nila nasaksihan ng withdrawals ng milyong-milyong piso at lahat ito ay puro cash withdrawals. Ang kay House Prosecutor Lawrence Defensor, hindi nakapagtataka na walang nagtangkang i-cross ang dalawang witness dahil hindi makakwestiyon ang mga dokumento. Sa 212.5 million pesos, 500 million pesos ay inilaan sa OVP, habang ang nalalabing 112.5 million pesos ay nirelease naman sa DepEd. Narito si House Prosecutor Lawrence Defensor. As to whether it's illegal or not, ang sinasabi lang natin, it was a good start that it was established by the bank representatives that there was cash in the amount of 612.5 million that was in cash. It was unusual, and indeed that money went to DepEd and the OVP and DepEd, and that's the purpose for those two witnesses. And for the rest of the evidence that will prove betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, let's wait for our other witnesses and our other evidence to prove that. Samantala, nakaeteya ng hinayang naman si House Lead Prosecutor Jervil Luistro sa hindi nabasa at natapos ni House Prosecutor Leila De Lima ang kanyang opening statement dahil sa madalas na interruption ng depensa sa pagsimula kanina ng impeachment trial. Narito si House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Even told her na very powerful yung few questions na na-raise niya before she was interrupted. No, I think she anticipated that even during the start because she was forewarned at the onset about not making conclusion of fact and conclusion of law. Apparently nga, paborito ko yun making conclusion of fact and conclusion of law because we are the prosecution, no? But we perfectly understand the position of the presiding officer. And even Congresswoman Leila De Lima equally understands that. Kasi kausap ko na siya kanina. She's very much fine. Samantala, next week lakay at dalawang auditor naman ng Commissioner ng Audit ang isasalang ng prosecution sa pagpapatuloy ng Article 1 o confidential funds. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky. Hindi man lang naka-first base si Madam Leila De Lima. Ang ganda-ganda pa naman yung kanyang islang. Oo, hindi nag-init lakay. Uminit lang sila.
Report mula kay Tina Nolasco. 841 million pesos na bawing pera mula sa korupsyon na ibalik na sa kaban ng bayan ayon yan sa Department of Justice. Why so little? Asa na yung iba? Ang liit. Ida tayong Di balita ba kinupit yan? Oo nga, no, Lakay. May nagsoli, pero Baka nagkakupitan na dyan, Tina, ha? merong pouch. Oo. Kasi from maleta to pouch na lang, Lakay. Ida tayong balitang yan. RH9, Tina Manila Girl Nolasco. Tina. Miss Thea at Lakay, mukhang isang maleta pa lang ito. Itong naibabalik na. Oo nga, payat pa. Oo, payat. Manipis. Isang gym bag lang. Mahigit 841 million pesos na cash na ang matagumpay na nabawi mula sa mga individual na sangkot sa katiwalian sa gobyerno, partikular sa mga sangkot sa flood control scandal. Ito ang inanunsyo ng Department of Justice o DOJ kasunod ng pagtiyak ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na lahat ng mababawi sa mga tiwaling kawani ng pamahalaan ay ibabalik sa kaban ng bayan. Sa inilabas na dokumento ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kabuuang 841,381,500 pesos ang nailipat na sa National Treasury sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines. Kabilang sa mga nagsauli ng pera, sina dating DPWH officials Henry Alcantara, Gerard Opolencia, Roberto Bernardo, at Sims Construction Trading owner at manager Sally Santos. Pinasalamatan din ng Department of Justice ang Pangulo sa ipinakitang pagtitiwala sa National Prosecution Service para sa pagpapatupad ng hustisya at pananagutan sa gobyerno. Tiniyak din ng DOJ na magpapatuloy ang kanilang pagkilos sa pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman habang iginagalang ang konstitusyonal na mandato nito. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl Tina Nolasco. Nako, Mr. President Apoy, nagkakupitan yata. Bakit naman ganon? Yes, Secretary Ralph, Mr. Little President. Baka pwede ipatawag yung Justice Secretary, Secretary Bida, ha? Bakit 841 million lamang ang nababawing pera mula sa korupsyon? Nipis! Oo, lang yan man. Sabi ni Yusek Bernardo, willing siyang magbigyan ng 1 bilyon. Asan na? Yan nga, ha? Abay, ang dami-dami. Itong si Sally Santos ng Sims. Ayan, sina Alcantara. Ayan, itong sa Legacy. Ayan. Nagsoli na ba sila? Ha? Yung sa Diskaya, Lakay. Ayan, Diskaya pa. Di ba dapat, baka ito lang yung 841 sa kanila pa lang yan? Oo nga, ha? Hindi maganda, Mr. President, ha? Kabayan, Little President Ralph, ha? Abay, mukhang nagkakakupitan. Bayan? Bayan, di mala umabot na 1 bilyon. Oo, nipis-nipis, payat-payat. Oo. Abay, mukhang mag-iimbis na ba sa DOJ? Hindi na. Parang kaya pa nating buhatin yung maleta na to, Lakay. Nakakaasar, nakakainis. Babalik natin lang pang detalye natin mga balita. Standby, Noche Kakas. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:52 ng hapon. Miss Thea. 4:57. NBI Director Melvin Matibag, pwede bang ipa-lie detector test natin yung mga taga-DOJ? Bakit? Abay, sabi na ating bubite, Lakay, mukhang hindi lang kupitan. Ano? Mukhang meron pang bukulan. Ano ba yan? Mas malaki bang bukol kaysa kupit, Lakay? Mas malaki yung kupit, syempre, kung meron. Ayan. Yung bukulan, away-away lang sila. Hindi, kung meron man, hindi maganda ang dibay-dibay. Dibay-dibay, na bangking bingay man nun. Ayan, bakit Mr. President, ha? Apo, bakit nagbasit mo tan? Hindi pa umabot ni bilyon, Apo, ha? Oo, from billion naging... Samantalang pinapangako na ni Yusek Roberto Bernardo, ha? Ng DPWH 1B. Ayan. Pagkatapos si Sally Santos pa ng Sims, yung katasan ng Ghost Project. Okay. Ayan, oo. Sina Alcantara pa, ha? Ayan. Naging variables na mga Diskaya pa. Ayan.
Saan? Ba't di mala umabot ng 1 bilyon? Naku, wag naman sanang mas malaki pa yung kupit kesa... Ay, ano ba yan? Natay tayo dyan. Parang na-divert lang lakay Dapat naku, lalo magalit ang taong bayan yan pagka nagkaroon ng ganyang kupitan. Pero alamin mo natin, ingat-ingat umako yung mga ating kahit na umuulan sunod-sunod ang sunog. Abay, pang-apat na sunog itong nangyari sa Pasig. Kanina sa Gagalangin Tondo, dyan sa may Pandakan, dito sa Pasay. At ngayon, yung sunog kanina sa Barangay Kapitolyo, Pasig. Abay, nakataas pa rin ang third alarm. Alamin natin, report mula kay Aris number 27. Noche Kakas, please come in. Noche. Kaya Miss Teya, nakataas pa rin sa ikatlong alarma itong sunog na sumiklab ngayon dito sa Rosemary Lane, Barangay Kapitolyo, Lungsod ng Pasig. Light materials lakay at ang nasusunog ay sinisika pa rin ng Pasig BFP na maapula. Nahihirapan sila lakay at Miss Teya na apulahin dahil sa makitid at makipot yung daanan papasok sa fire scene. Bukod dito, kailangan pang bumaba, inatag ang hose ng malayo para makarating sa mga bahay na yari sa light materials. Kung makikita niyo ngayon lakay sa ating video ay yung lawak ng pinsala nitong sunog. Sa ngayon lakay hindi pa ma-assess ng Pasig BFP kung ilang bahay, ilang pamilya at kung magkano ang pinsala ng ari-arian. Inaalam pa rin na lakay sa ngayon at Nisea yung sinasabing bata na nawawala nawawala yung bata at sinasabi na naiwan sa loob ng bahay dito sa kasagsagan ng sunog dahil yung kanilang bahay na kay Nisea nasa gitna, pinaka-gitna nitong pinagmulan ng apoy kung saan nandoon din yung bahay yung sinasabing naiwan na bata. Yung nanay kanina biglang nawala. Kanina umiiyak dahil kanina pa niya hinahanap yung kanyang anak. Ilang taon yung bata, Noche? Hindi na lakay hindi na makausap lakay Hindi makausap kasi tuliro yung ina naghahanap doon sa kanyang bumili lang sinasabi dito ng ilang mga residente bumili daw yung nanay na pagkain pagbalik niya yun na yung apoy ay napakalakas. Sabi nung iba, yung ilang mga residente dito wala silang naisalba dahil napakabilis ng apoy dahil yung halos lahat ng mga bahay nakikita natin ay yari sa light materials kaya madaling matupok ng naglalagablab na apoy. So yun, mamaya lakay magbibigay tayo ng update kung ng itong sunog. Ngayon ay sinisika pa rin ng Pasig City Bureau of Fire Protection na maapulan. Aris 27, Lucy Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue ng mahigit sa 400 milyong pisong tax evasion ng isang kumpanya na pinaniniwala ang konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ang kaso ay iniharap sa Department of Justice laban sa U1 Technology Incorporated. Batay sa investigasyon ng BIR Run After Tax Evaders o RAND program, aabot sa 402 million pesos ang tax liability o ang halaga ng buwis na hindi nabayaran ng suspected POGO-linked firm. Ang U1 Technology ay iniugnay sa ni-raid na POGO Hub sa Bamban, Tarlac noong 2024. Ayon sa BIR, nabigo ang kumpanya na magdeklara ng wastong taxable income dahilan upang maging kahina-hinala ang kanilang income at withholding taxes gayon din ang value added tax o VAT. Samantala, kinasuhan ng BIR ang AEP Construction dahil sa kabiguan na bayaran ng buwis na nagkakahalaga ng 6.02 million pesos. Bukod rito, 2 VAT-registered real estate sellers ang pinagharap din ng paglabag sa National Internal Revenue Code dahil sa tax liability na nagkakahalaga ng 7.31 million pesos. Samantala, may lead na ang Philippine National Police kung sino ang nasa likod sa nadiskubreng pampasabog na sumabog nga sa
vicinity ng Department of Justice noong Lunes, July 27, araw ng SONA. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., ito ay habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon ay sinabi ng PNP Chief na iniwan ang improvised explosive device upang manakot sa araw ng SONA ng Pangulo. Pero tiniyak naman ng PNP Chief na wala silang nakitang further threat sa mga nabanggit na lugar. Narito si General Nartates. Our police are working 24 hours. We have leads already. Just like other cases, give us ample time. 24 hours, hindi natutulog ang ating mga investigators. Okay? Magulat na nga lang kayo, nakapag-file na tayo at one time. Samantala, nahaharap sa 10 bilang ng cyber libel at perjury cases ang 18 nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa Department of Justice, inaprubahan na ng Office of the Prosecutor General ang paghaharap ng mga kaso laban sa tinaguriang Maleta Boys. Sa isang statement, binanggit ng DOJ na matapos sa ilalim sa ebaluasyon ang reklamo na determina na may sapat na dahilan upang iakyat ang usapin sa hukuman. Nag-ugat ang kaso mula sa akusasyon na tumanggap ng maletang pera mula sa flood control scandal ang grupo ng kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Ang paratang ay kumalat sa social media, preskon at iba pang online publications. Kabilang sa nagreklamo ay si dating Senador Antonio Trillanes IV na di umano'y tumanggap din ng maleta. Bukod sa 18 bodyguards ni Zaldico, isinama din ni Trillanes sa reklamo ang kanilang itinuturing na handler na si Attorney Levito Baligod. Good afternoon, Noble Kiko Cruz, Dr. Well Aguila, ha? Aba yung dollar ninyo, ha? Ayan na Kuya Jong Francisco, ha? Attorney Orlidi, yung dollar nyo, itago nyo muna dahil bumababa ang palitan na Miss Thea. Getting stronger tayo, lakay? Yes, dahil umabot, di ba, last week umabot na ng 61.75. Muntik mag-62 yan. Ngayon ay 61.41 na lamang ang palitan ng dollar. Ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. At yan ang kabahan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Antabayanan na balansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Oras 5:06.